si Yahweh lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagligtas ay balikin. Muli po po katakasan sa itang Panginoon, kahit po naman. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa gabi ko Panginoon at kami nagsama-sama Panginoon upang magbigay pasalamat sa iyo Panginoon pagpapagyan ng Panginoon. Salamat Panginoon sa bawat isa na dito Panginoon na naglaan Panginoon ng oras Panginoon. Maging Panginoon ang aming kapatid na nasa biyahe pa lang po, kapitid ko Panginoon at kami po sila Panginoon upang sila iligtas ng parating dito Panginoon. Panginoon, nalangin dito namin ang aming pasensya Panginoon, naway samahan niyo po kami Panginoon at sa inyong aming puso isipan Panginoon upang maunawaan po namin ang iyong mensahe Panginoon na hinahatid sa amin Panginoon ang aming malakas po. Maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan sa aming buhay sa araw-araw Panginoon. Ito po ang aming samantalahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Testimony. Tayo po muna tatapos sa ating testimony. Ako po muna. Ako yun po yung pupulit nagpapasalamat sa Panginoon sa buong pamilya na po nakaligtas, sa aming buhay, sa aming kabutihan, sa patuloy na pag-iingat at gabay, sa patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan. Magpapasalamat ako sa Panginoon sa kabila ng mga yung nangyayari sa paligid ay patuloy pa rin tayong nananatili, naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan din sa aking asawa na patuloy na iniingatan sa kanyang trabaho sa araw-araw at sa patuloy na pag-provide ng Panginoon ng aming mga pangangailangan. Hindi niya kami pinagkukulang. Magpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung pamilya ko na nasa Pangasinan ay patuloy din iniingatan ng Panginoon at pinagbabayan sa araw-araw, lalo na pinuprovide din ang kanilang mga pangangailangan. Dahil na walang stable na pinagkukuhaan, pero still, sa Panginoon sila umaasa, kaya binibless sila ng Panginoon. Ayun naman po. Binabay ko po pamulit sila sa Panginoon. Salamat na pasalamat ka na. Naog lang. Naog. Pagmamagaling ko sa ating lahat. Ako nagbabalik na salamat sa Panginoon sa gabi ito na hindi na kahit na po negatibo ang ating nababasa na papanood is kasi na nandito pa rin tayo nakalayo para tuwi sa Panginoon at nagpapasalamat pa rin na kahit na hindi ako apotado ng shortage na gas kaya naging shortage ako ngayon sa financial ko kasi pero dahil sa dahil sa parang ba yung ko Bible verse na Matthew 6:34, diba? Kung ako mismo ay panghinaan ng loob. Kaya, patuloy na lang na patuloy ako nagpupuri sa Panginoon na patuloy na nagpuprovide ng mga pangailangan ko. Tapos, medyo itutropa ko lang yung naging topic namin mga nanay nung Sabado. Kasi, tinanong pero tinanong kasi kami yung ID, about siya, ano daw ba yung, sa pinagdadaanan daw ba natin ngayon? Alam niyo yung mga nanay. Kaya medyo sa iyo pa ako magtatanong. Kasi, di ba sa pinagdadaanan natin, ano ba yung kumbaga, ano na yung sa 100%, nasa part ba tayo is sa pananampalataya at saka sa takot. Kasi more sa mga nanay is, ang sagot is 90-10. May part pa rin ng takot. May sumagot ng 100%. Siyempre, ano na natin. Kasi ngayon, as ako, dahil gusto ko lang kaiba, 95 ako. Sa youth, gusto ko magtanong sa youth. Sa pinagdadaanan po natin ngayon, ano yung percentage na nararamdaman ninyo? Sining? Kaya, diba, sa takot. Sa 100%, yung takot at saka yung bagal ng parataya sa Panginoon. Takot sa Panginoon?
nangyayari dito sa mundo? Ayun. Grabe. 50-50 ba? O sige, ganito. Paliwanag mo, bakit? Oo. Ako tatakot ka ba? Hindi mo pwede bawasan. Sa mga makakatubang, then, ano, kasi siya nanay. Okay, ibig sabihin lang. Sa Panginoon, na 50 na yun, kaya alam ko naman na gagawin ko ng Panginoon na Bagay, kasi ano, mga nanay kasi talagang ano eh, palaban eh. Sinubok na ng mga ano, mga pinagdaanan sa buhay. Yung gusto ko lang balik yung ano, hanggang yung opinion mo. Tapos papasalamat din ako sa Panginoon na sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob niya. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa pagpupuntay ng Panginoon at saka sa nangyayari sa mundo ngayon na kumbaga, patuloy pa rin natin sa Panginoon lang tayo panghawakan lang natin yung salita ng Panginoon at yung pananampalataya natin. At huwag tayo matatakot. Hindi ka po natin pupunta sa Isipin nyo lang, laging Valentine's. So. Nagmamahalan. Nagmamahalan ng mga presyo. sa atin na salamat ko na nandito niya ako sa lahat. Ayun. Patuloy ako nabubulit na ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa akin. And sa paggabay niya sa ating lahat. Gusto ko rin nagpapasalamat ako sa pagbibigay niya ng pagbibigay niya sa akin ng knowledge and wisdom. And patuloy na pagpapalago na faith. And ayun, through pagbabasa ng Bible at ayun, may napasa ko sa may share sa akin si ate na Sinong ate? Tatlo ate. Ate ano ba? Apat. si ate Sayra na ayaw ko siya. Sabi niya na pakinggan ko daw yung parang basahin ko daw yung Psalms 122 verse 1. Sabi niya, I rejoice with those who serve me because go to the house of the church. Siya ay tawag rin. Sige. Sa tutulog, yung ating. Tapos pag-tulog, yun. Kaya hindi ko, yun lang, sinabi niya sa akin na yun, patuloy. Matagal niya sinabi sa akin na rin siya. Kaya ayun, patuloy yung pinangahawakan yung verse na yun. At hindi ako ma-encourage siya ni Bata. Hindi ma-encourage. Hindi panghinaan ng loob na huwag umattend na. Ngayon, hindi na lang sa akin. Patuloy na naging God sa Panginoon at nagbubulit. Nagbubulit na papasalamat din po ako sa pagbibigay ng knowledge and wisdom, health, and ayun lang. Nagaling po ako paborito sa salamat sa Panginoon. Ako po lang po po ito salamat. At humingi ng tawad sa Panginoon na namin sa atin. Ako ay presider. Okay lang yun. Ayun lang po. Mamaya, bawi ka. Ito Ito naman. ang kain. Kaya si Tita, oh. Ayun po. Babalik po po ito salamat po ito. Ay. Blessings. At sa po sa buwan kalakasan at kasi more kalakasan sa this past week dahil yung first Monday at yung practical test po kami sakit na nato ako po hindi ko po sa masyadong mga parang physically active na this past weeks. Ayun, throughout the week, medyo nanakit yung kung katawan mo po yung days.
Though nag-transfer select ang ano ko, ng person sa may pasok pa rin. Kailangan pa rin maglakad. Like, ayun, magpapasalamat ako doon. More that, kasi ano po, doon po ako, as na-appreciate ko po yung hindi po ka-apektado sa mga ganitong klaseng issue po na yung sa pagbiyahe. Nandyan lang sa tapat ko yung mundo ko. Sa siguro kasi yun na po. Kaya po ako sa mga. Napasalamat ako kay Lord again sa patuloy na pag-guide sa akin sa sa Bible study and sa four Gospels. Mas inaano ko siya na mas parang binabalik tanaw ko siya. Mas pinang-reading, mas parang hindi ko nakikita ko siya how people. And pagkasalamat ako kasi nabibigyan ako lagi ng time, lagi na po may time para makapagdala Bible study. And for sa prayer, like every day, hindi na po yung nawawala. Salamat ako dahil yun nga po kahit mapalo ko na sa mga araw. Parang siya nagiging parang rest ko itong way na ay wala ko na yun bigatin pa sa ano ko sa buhay ko. Sa mga nangyayari sa lahat. Kung wala kang masyadong nangyari sa week ko po, sa maliliit man kung simple is sa parang nagbigay yun. Next. Sila na, bago graduate. Graduate ba? Grade 7 pala to, no? Grade 7 ba? Mag-grade 8. Oh, yung ating grade honor. Ako po ulit salamat sa Panginoon. Ano ko po sa ayun, sa reward na nilipot ko ngayon. Last quarter lang. Reward and award. Ayun, ayun, binigyan niya ako ng award na Bidon or Silent. Ulit salamat ako sa Panginoon kasi nakaabot ako sa Bidoners ngayong quarter kasi nung mga quarter is 87% kami dito. Di ko alam kung ano mag-issue ko kasi hindi ko na tumukuha yung farm. And ayun, salamat ako sa Panginoon sa effort na binibigyan sa akin, sa nalichinis namin sa kasipagan, sa pagpapatuloy. And minsan, tinataman ako pumasok. Ayun, nag-iisip pa rin ako. Salamat sa pagbibigay niyo ng kalakasan kahit sobrang pagod araw-araw sa isang quarter. And ayun, salamat ako sa Panginoon sa kala mama and papa na patuloy kami pinapaalalahan sa araw-araw magpatuloy na pagpalalim sa kay God. And ayun, salamat ako kay Papa kasi si Papa yung nagpapaalala sa amin araw-araw magkaroon ng family devotion. And ayun, pinapagalitan niya kami pagka nakikita niya kami sa public temple and ay itong hawak. And sinasabi niya sa amin na ayun na lang po yung gagawin niyo araw-araw, hindi ba kayo hindi niyo ba napapansin na nilalaman ako ayun, ng pag-cellphone nyo kaysa unahin yung gawain sa Panginoon. And ayun, nagpapansalamat ako
patuloy ko na po yung paggawa ng devotion. And nakakaramdam po ako ng like feelings na hindi kompleto yung araw ko kasi hindi po ako nakapagwala sa Bible. Nakakagawa ng devotion gabi-gabi. Babalik po ako ng salamat sa Panginoon. Next. Oh. Yan. Ako po yung salamat po. Achiever. No? Amen. Ay, ano naman? Yan, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagtutuloy ng salamat sa ating Panginoon sa buhay at kalakasan na paglay na pinagkakalog ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay na ating pinakasalamat. Pinupuri, ayan, salamat sa Panginoon. Nung Saturday na aming Bible study, patuloy tayong magtiwala sa nangyayari, magtiwala sa ating Panginoon, na hindi niya tayo pabayaan. No. 90. Hindi 90 ano, yun. Ano ba yun? 99.9. Noong una, 98. Iba na 96 yan. Ayan. Salamat sa Panginoon sa pag-sabi namin ng Saturday. Pag-usapan ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa nangyayari sa panahon ngayon na kapitan tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo paabalaan. Sa pag-iingat niya sa amin, ang asawa ko, pinatid niya ako. Like kanina, na putasan ng bulong. Salamat sa Panginoon, medyo malapit sa work ko. Sabi niya, commit ka na. Yun. Salamat sa Panginoon, ako nangali. Yun. Wala na ako student na nakamiss. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Gagawin ko pa po yung pasalamat sa Panginoon. To God be the glory. Ayun. Ako din po, ulit na pagpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa amin ng isang buong mundo ng pag-iingat sa amin. And pagpasalamat din sa Panginoon na experience ko yung sa duty, yung ER. And I must say na nagustuhan ko yung ER kasi sa OB. Kasi, ayun nga, marami akong na-experience first day or first encounter namin sa ER. Actually, nag-secure kami. Kaso, yun nga, yung patient is, ano na talaga, wala nang chance to live. Pero, still, kahit na gano'n, is masisipyan ko. Tapos, yun, mga medications na sobrang katapang, pero doon, nakapahawak sa amin. Na kami yung nag-deal. Tapos, and also, I came across yung Bible verse na Isaiah 41:10, so do not fear. As in relation dun sa mga mother
not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. And then I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, ayun, kung napapansin din natin sa Bible na madami yung I am with you na phrase na ayun nga, it is always our reminder na our God is with us. And hindi lang to sa yung mga trials na binibigay sa atin, but also, on the other hand, na it is also a reminder or daily reminder sa atin na we are with the Lord. Tapos, meron kasi tayong tendency na mag-backslide as Christians, manghina, mawalan ng motivation to continue sa kanyang journey sa ating life. But, yun nga, dahil nga sa reminder ng Panginoon na I am with you, and sobrang dami dun sa Bible na ginawa ng Panginoon na I am with you. Kaya ayun yung pangangawakan natin na madalas talaga sa ating buhay. So ayun, to God be all the glory. Who's next? Version 1, please. Apawin ka naman. Back up na naman, ha? Meron mo. Wow.
Di po ako ang devotional message. Si Sis Malo.
Ganyan na lang. Yan. So, bago po tayo simula, ako rin sila. Ipunin ko po salamat sa Panginoon sa kalakasan na patuloy niyang pinagkakalawag sa amin. At yun, sa pagkakataon na muling magbahagi ng kanyang salita sa dito. At ganoon din sa karunungan na pinagkakalawag ng Panginoon sa amin. Muli ay makagawa ng devotional message. At sa tiwalang pastor na tumayo dito sa harap upang yun nga, magbahagi ng salita. Kaya, bago po tayo magsimula, tayo po rin sa isla na natin. Panginoon, maraming po salamat sa isla na dito. Naway po, Panginoon, patuloy na muna. Bigyan niyo po ako muli ng karunungan na may bahagi ng maayos ang salita. May paliwanag ito, Panginoon, at dalangin ito na. Naway po din mo sa puso-isip na bawat isa. Ako, Panginoon, naway po na tayo namin sa pangaraw-araw ng buhay. Yun, ikaw po patuloy na. May task po Panginoon namin sa galing ko. Sa pangalan ng Jesus. Amen. So, title po na aking babahagi sa galing ito ay ang layo ko na pala kay Lord. So, mabasa po, sabi na ako, tayo nakakalundon na pang ang layo natin sa Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 4, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So, hindi naman sinabi doon na malayo ang Panginoon. Basta lumapit lang naman tayo sa Diyos. Kaya, bilang panimula o pagninilay, minsan sa gitna ng tahimik na gabi o sa biglang sandali ng pag-iisa, may tinig na dumarating. Ang layo ko na pala kay Diyos. So, minsan tayo ba, parang dumating ba sa point na gano'n na parang sa pag-iisa natin, parang nag-aamumulimot tayo sa isip natin, ang layo ko na pala kay Lord. So, sabi, hindi mo napapansin, unti-unti, hindi biglaan. Isang araw, napagod ka. Sunod, busy ka. Tapos, may kasalanang pinapitan. So, yun po yung pinaka-nakakalido kapag meron na tayong kasalanang pinapitan. So, sabi, hanggang isang araw, ramdam mo na lang na malayo ka na. So, hindi po tayo pwedeng makalpati na parang, or active tayo sa church. Ay, nagsisimba naman ako ng pag-linggo, umatin naman ako sa pangalan sa Panginoon. Umatin ako ng prayer meeting. So, kaya naman sabi ni Brother Andre doon sa hadal namin, na pwedeng physically present pero spiritually absent ko. Kasi hindi naman, pwede masabi ng tao na hindi ka kaya present ka. Pero yung spiritually mo, present din ba? So, ganun po yun. Pero, ang kagandaan kay Lord, hindi siya naglayo. Tayo ang lumayo. Pero siya ang unang lumapit. Ang puso niya hindi tulad ng tao na napapagod o nagsasara. Hindi siya nagtatapon. Ang mga magsimpan, hindi na lang sila. Hindi na ako naman yan. So, hindi po ang ganun ng Panginoon. Hindi siya naglalagay ng distance. Oh, diyan ka lang. Nandito ako. Di ba? Sabi siya ay naghihintay. Hindi minsan, hindi nagbago ang posisyon niya. Ang Panginoon ay laging malapit kaya nga pala sabi sis Anne kanina. So, di ba gaya nga ng siguro minsan nakayaan tayo ng Panginoon na lumayo. Sige, bala ka. Yan yung gusto mo. Ganyan mo yung gusto mo. Pero, sabi, di ba yung mga Israelita, nag-aalisahan ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, hindi na ako isang tao sa inyo sa lupang pangako. Dahil sa katigasan ng ulo, baka galit ko lang kayo. Pero, nakikusap si Moises na, kung hindi ka po ang kasama sa amin, kung hindi ka po ang alisin dito sa lugar na to. Kaya sabi ng Panginoon sa Leviticus 26:44, ganyan pa man, hindi ko sila pang pabayaan ng lubulan. So, ganun po napakabuti ng Panginoon na kahit na hinayaan niya tayo din sila lumayo, pero hindi ka tayo papabayaan. Kasi nga, di ba, sabi nga ng Panginoon sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan ng pababayaan man. So, ganun kabuti ang Panginoon. So, kung ganun kabuti ang Panginoon, bakit tayo lumalayo? So, sabi dito, dahil sa pagod. Kapag pagod ka, mas madalas mong i-scroll ang phone kaysa manalangin. Di po ba? Minsan gano'n tayo kapag gabi na, matutulog na. Sabi natin, cellphone na tayo, para pagpaantok. Eh, hindi kasi antok. Nakatulog na tayo, sila tayo nakapag-pray. So, ganun po yun. Pero ang
Panginoon. Kaya kung tayo napagod, pwede tayo lumapit sa Kanya. O, di ba? Sa pag-pray, pagbabasa. So, yun nga. So, sabi nga, na kapag tayo po, kung napapagod, lumapit na tayo sa Panginoon. So, kasi pag nag-pray pa tayo, wala akong papalakad-lakad tayo pag nag-pray. Di ba nakaupo lang naman po tayo? So, literal na napakapagpay ng katawan natin physically and spiritually po. So, ano to? Di ba? Kumapit lang po tayo sa Panginoon kapag tayo napapagod. Hindi po bit yun. Kumapit po tayo sa Panginoon kasi, di ba literal, pag napapagod tayo eh. Kunyari, naglalakad tayo, layo-layo. Tapos sa pagod ka, kakapit ka sa, kasama mo, di ba? Pag kumapit ka sa'yo, minsan papangata ka pa eh. So, ganun tayo, pag napagod tayo, kumapit tayo sa Panginoon. Kasi wala naman tayo pong magagawa kundi kumapit sa Panginoon. So, hindi yung bit. Kumapit tayo sa Panginoon. So, pangalawa daw, na naglalayo sa atin ay guilt of ya. So, kapag nagkasala ka, feeling mo, di ka karapat dapat lumapit. Ayoko na lumapit sa Panginoon kasi dahil ko ng kasalanan. Ayoko na magsimba kasi ang tagal ko lang din nagsimba, nakakaya, baka hindi lang mga ka-church ko. Pero ano sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 16:7? Diba? Sabi niya dito, si Yahweh hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao. Paglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Panginoon. So, kung alam po ng Panginoon yung puso natin na nais talaga natin maging bumalik sa Kanya, lumapit sa Kanya, sasagot din tayo ng Panginoon. Hindi natin kailangan isipin yung sasabihin na ibang tao kasi nga, dapat lagi tayo sa Panginoon nakatingin. Kasi yung puso natin titignan ng Panginoon. Parang kasi natin ito talaga natin bumalik sa Panginoon, diba? So, pangatlong dahilan kung bakit tayo lumalayo, busy. Kapag maraming ginagawa, si Lord agad ang unang nawawala sa schedule. So, makakalungkot po, no? Na ang Panginoon pa talaga nawawala sa schedule natin. Meron tayong 24 hours sa isang araw, pero ang Panginoon nawawala sa. Ang dami ko ginagawa sa bahay, ang dami kong gawain. Tutusin sa bahay talaga, ay napakalit ng bahay mo, di na natapos ang gawain. Ang dami kasi gawain sa school. So, diba? So, ito po, salamat tayo sa Panginoon kasi, di ba, darating na yung bakasyon. So, napakaraming oras natin para gamitin yun para sa Panginoon. Lalo na ngayon, darating ang lente na pagumita sa ginawang sakripisyo sa ating Panginoon. Kaya sabi ko po dito, puso na unti-unting nagiging malamig. Dati masigla ka ngayon, parang wala ng gana. So, isang mga po sa mga ceremony yung pastor ng linggo, di ba? Na, yun, dati sigla-sigla mo sa church, active ka sa mga gawa, tapos bigla na lang, hindi mo na napansin, nawawala ka na sa church, nawawala ka na ng gana sa mga gawa ng Panginoon. Kasi nga, nakakababalot na tayo sa mga kasalanan. Pero kapatid, tandaan, ang distansya mo kay Lord ay hindi sukatan ng pagmamahal niya. Pero ito ay paanya niya para bumalik. Sabi sa Zacharias chapter 1, verse 3, bumalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo. So, hindi rin po sinasabi doon na malayo rin ang Panginoon para bumalik siya sa atin. So, kailangan muna tayong bumalik bago siya bumalik. So, sabi dito, bago natin pala maramdaman na nandiyan ang Panginoon. So, napakalinaw, hindi siya nagtatanong ng requirements, may valid ID ka ba? May diploma ka na ba? So, pwede na kayo lumapit sa akin. Hindi siya naghahanap ng qualification, magaling ka tumutog, magaling ka magsalita, yung mga pwede lang lumapit sa akin. Hindi niya sinabi, ayusin mo na sarili mo. Magulo mo, ayusin mo. Magulo buhay mo. Tigil mo yung mga ginagawa bago ka lumapit sa akin. Hindi gano'n ang Panginoon. Kasi pag naghahanap ang Panginoon ng requirements, naghahanap ang Panginoon ng qualification, okay lang malapit sa Panginoon. Ano yung silbi na pagkamatay ng Panginoon sa akin sa Calvary, tapos biglang nakunin yung tabi. Diba? Inalis na yung distance sa akin. Pinabayaan na tayo ng Panginoon na lumapit sa akin. Anytime, anywhere. Kaya, wala tayong dahilan para hindi bumalik sa Panginoon. Sabi niya, bumalik. Andun ulit niya. Ayan, turun ka niya ulit sa salubong niya. Hindi galit, hindi sinunod. Diba, pag magulang natin, mag-umalis tayo, lumayos tayo sa budget na ng palo, tapos gabi na tayo ulit. Ako lang, katakot-takot ng cellphone yung maririnig natin. Tapos, palo na. Tapos tanungan, gano'n kalaki yung pantal mo. Dahil kalaki, mga gano'n. Pero yung Panginoon, hindi gano'n. Gaya ka na, kahit pa pag-sample po yung diba? Yung prodigal son. Anong ginawa sa kanya ng magulang niya nung bumalik
siya, pagtapos niya gustayin yung mana niya. Pagbalik niya, di ba niyakap siya? So, ganun din po tayo, yakapin din po tayo ng Panginoon. Hindi siya magalit na lumayo ka tapos yung lapit ka saan. Hindi ganun ng Panginoon. Ang gusto niya lang, bumalik tayo sa Kanya. So, bilang application po, paano kaya tayo babalik sa Panginoon? Naisip po mo na, paano kaya makakabalik sa Panginoon? So, number 1, magsabi ka na ng totoo kay Lord. Walang paligoy-ligoy. Direct to the point. Lord, ang layo ko na po. Balik niyo ako. Lord, ganun lang daw po. Basta totoo lang daw po tayo. And then number 2, buksan mo ulit ang puso mo kahit mahina pa. Araw-araw. Kala ko dati pagbalik sa Panginoon, sa beses lang. Parang pag bumalik na sa simbahan, okay na. Nakabalik lang sa Panginoon. Pero sabi dito po pala, dapat po pala araw-araw. Kahit kaunti, isang talata, isang dasal, isang paghinga kay Lord. Isang hinga kay Lord. Babalik na tayo sa... Kaya sinabi ko isang talata kasi nga, bumabalik pa lang tayo ulit. So, sabi niyo, sis Marie, isang talata lang, isang talata lang, malamang tayo sa isang araw. So, hindi po yun. Kasi sabi po dito na, isang talata lang. So, kami pa simula. Pero habang nagpabasa ko na tayo, araw-araw mo na siyang ginagawa, nagiging, 5 chapter na, magiging 10 chapter na. Hanggang sa gusto mo na tapos sa isang book dahil gusto mo na yung kasunod na, ano ba mangyayari sa binabasa ko na yun. So, ganun daw. So, sa number 3, ibalik mo ang tahimik na oras mo sa Kanya. Hindi kailangan mahaba, kailangan lang tapat. So, hindi daw po kailangan mahaba. So, balik po natin yung quiet time natin sa Panginoon. So, hindi na daw sinabi mahaba. 10 chapter ang nagbabasahin ko ngayon. Para hindi ako mapagbasa bukas. At least naka 10 chapter ako. So, hindi po kasi yung sabi po doon sa number 2, araw-araw. So, kailangan lang daw tapat tayo sa Panginoon. Hindi kailangan mahaba. So, number 4, putulin ang mga bagay na naglalayo sa iyo, mga kasalanang pinoprotektahan, mga habits na bumapatay sa init ng puso mo. So, ano po ba daw yung mga dapat putulin na naglalayo, mga bagay na dapat putulin natin na naglalayo sa atin sa Panginoon? So, hindi naman sinabi lang na putulin, so minsan kailangan natin bitawan. Gaya ng cellphone, di ba? Kailangan minsan bitawan din natin cellphone. Hindi mo sinabi yung masama mag-cellphone, pero ang cellphone kasi, dapat gamitin din natin sa tama. So, mga kasalanan pinoprotektahan ko po yung mga sekreto natin. Ayaw natin malaman ng iba, ayaw natin malaman ng magulang natin, ayaw natin malaman ng church kasi baka ilayo ka or kaya ayaw mong paituwid ka. So, kung meron tayong kasalanan pinoprotektahan, para sa ito po yung number 1 and 2. Kailangan sabi ng Panginoon, totoo. Kailangan araw-araw tayo lumapit sa Kanya. Pangatlo tapat. Kung meron tayong kasalanan pinoprotektahan, hindi tayo nagiging totoo sa Panginoon. Kasi tayo tapat sa Kanya. Diba? Hindi po natin niloloko yung magulang natin, hindi natin niloloko yung mga ka-church natin. At lalo hindi ang Panginoon kasi lahat alam ng Panginoon. Ang niloloko po natin ng sino? Sarili po natin. Kasi alam ng Panginoon siya, ginagawa pa rin natin. So, number 5, maniwala na tinanggap ka niya ulit. So, totoo po yun, kanya. Kasi totoo ito. Hindi ka niya itinaboy kahit kailan. So, hindi naman kasi ang Panginoon ang tatagal. Tandaan siya, lagi siyang handang maghintay para sa atin. Tayo lumalayo. Pero, ang Panginoon, isang na rin sa akin ng Panginoon yun 7 years ako malayo sa Kanya. 2015, namatay mama ko. Nag-isip ako magsimba. Kasi akala ko yun yung tunay na kalayaan ko. Kasi naalala ko yung sinali pastor sa mga yun. Nabasa siya ba yun na ginigising, kailangan kagising ng nanay mo pagsimba. Tapos, pag di ka ginising, pag hindi ka nagsimba, pagagalitan. Kasi yung mama ko dati gano'n. Kapag hindi kami nagsimba, pagagalitan kami. Tapos, and then, hindi na rin siya magsisimba. Siya na yung mag-sermon sa amin. So, parang, inano ko sa isip ko na, nung mga dalaga pa kami ganun ginagawa ng mama ko. Kaya ayoko gawin ng manong, sabi ko sa kanila, hanggat maaari, gumising kayo dahil gusto nyo magsimba. Hindi ko, ginigising ako ni mama, binibilit ako ni mama, tapos pagdating dito, andun na yung bagot. No, kayo matatapos, tapos yung cellphone. Ano, kayo ang makakawin. Diba? So, ganun po yun. Kapag pinilit lang kayo, ganun yung mararamdaman niya. Pero kapag talagang nyo na magsimba, ata kayo matapos yung sermon pastor at makinig. At yun na, mararamdaman niyo yung presensya ng Panginoon. So, ganun daw po. So, bilang conclusion or pagtatapos, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating mo. Ang mahalaga ay handa kang bumalik. So, handa po ba tayo bumalik
araw-araw dito, di ba? Totoo, araw-araw at tapat. So, at sa sandaling lumapit ka, mararamdaman mo ulit ang katotohanan ito. Hindi ka kailanman nawala sa Panginoon. So, napakabuti talaga ng Panginoon sa atin dahil inakayaan na tayo lumapit sa Kanya anytime. At yun nga gaya na sabi ko kanina, napakagandang pagkakataon to dahil bakasyon, mas marami tayo, magkakaroon tayo ng time sa Panginoon, lalo na especially sa mga nag-aaral na talagang hindi natin may iwasan na busy. So, yun, gamitin po natin yung time na to para bumalik sa Panginoon, hindi dahil sa nawala tayo, kundi pinipili natin bumalik sa Kanya araw-araw. Yun, patuloy natin alalahanin ng Panginoon sa buhay natin, yung Kanyang kabutihan. Kaya yun lang po, maraming salamat po. Okay. Ali, sige ako naman. Salamat, Pastora. Naalala ko tuloy nung BP World Service eh. So, parang pwede na ulit mag-ano. Anyway, praise God sa sineresis mo doon. At di pa ako uuwi. Umabit pa yung uwi. Ito dito. So, salamat sa mensahe na yun. Devotion na yun. At prayer ko talaga na lahat, di man lahat, mas marami, ang matuto mag-aral ng salita ng Panginoon. At, kaya, naka-second online webinar na tayo, no? At naman, may-apply nyo yun. May-apply nyo yun para sa gano'n. Ang bawat isa ay masubok, no? Na mag-share dito. At basic lang yun. I do believe. Kaya-kaya nyo yun. At nalala yung tatlong key. The keys of how to deeper studying the Bible. First, observation. Pag nag-observe tayo, maraming tayong titignan. And then, doon tayo matututo na paano may gather lahat para ma-interpret. So, second is interpretation. No? So, and then, paano naman mag-interpret? Maraming mga tools na katulong sa salita ng Panginoon. Para sa gano'n, may apply natin na maayos biblically, theologically sa buhay natin. Kaya yung pinakamahalaga, yung application. Yung maging tama yung ating una, paglabit sa Panginoon, sineresis man yun, at hindi na tayo lalayo. Kasi tama yung ating pag-interpret. Minsan yung nagiging dahilan, bakit nalalayo tayo? Hindi natin nakikilala ng lubos ang ating Panginoon. Next week, last natin yun. And nakita ko kami yung ating estudyante dito. It was M1 gift pa rin, si Adrian Sanchez. At yung kanilang bunso o baby. Malaki na naman 2 years old siguro. Ay binibig na ngayon o kahapon. So let's pray for them, for continuous God's comfort, peace, strength, provision, yung mga pangailangan pang dahil sa sitwasyon na yun. Pag-pray natin at kung nga po sa prayer time natin, kasama siya dito. Ayan. So, hirap pag naman tayo sa mga situation. So, sa mga yan ang mapipiling number, pag nakalimutan pag-pray yung God's comfort, strength, peace, and provision sa family Adrian Sanchez. No? So, hintay ko may mag-testimony sa lessons na natutupo na pero Lord willing sa next mahal hindi ko masyado na touch. So, yan po. Sige, bilang na ulit. At, by the way, ito na mga makalimutan. Yung tatlong pag-pray nyo, binigay ko ano yung tayo? Challenge na sleep, ang tawag na?
tatlo na pag-pray, tapos yung isa doon, tututukan na talagang intentional na masyara ng gospel at malagaan, ma-disciple. Yung isa sa tatlo na yun. Ako may tatlo na yun. Tatlong tatay yun. Tatlong tatay yun. So, i-share nyo sa inyong mga katabi o sa grupo. Share nyo. At madala nyo ba? Para malagay natin sa prayer can. So, wala. O, sa Sunday, dalhin nyo at ilalagay natin sa prayer can. Tama lang sa program. Para sa gano'n, may pag-pray lagi at may gawa natin ng talagang intentional na paraan na sila ay mga klase. So, yun lang po. At sige, bilang na. Tama na po tayo sa ating prayer concerns. Bilang po tayo 1 to 4. Start po sa akin. 1. Ito na po tayo sa Sama-sama. ating grupo. And ang ating closing prayers is then. Kasi po wala.
Salamat po sa presensya niya. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa mga tulong sa amin. Isusman po, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay huwag sa amin po natin ang panahon, Panginoon, na kami ay napagod, Panginoon, dahil ayaw namin, Panginoon, na lagi ka lang, Panginoon, dyan para makinig sa bawat hinahin namin, Panginoon. Mas hindi po, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Wala po kami ito, Panginoon, na dapat ng Panginoon lapitan, Panginoon. Hindi po ang panahon para ito namin layuan, Panginoon, kundi ito lang, Panginoon, na dapat namin lapitan, Panginoon, at aming sambahin at papulinan sa araw-araw, Panginoon. Puro, Panginoon, ginagawa namin ng kaibigan, kami na nandito para kami ay magpanalingan, Panginoon, at gawin din po, Panginoon, sa bawat isa na uuwi sa kanilang tahanan, Panginoon. Patuloy mo po yung gabayan, Panginoon, na ating po, Panginoon. In His name we pray. Amen. God bless.